Tapos, meron na rin kasi talaga akong history na ultrasound ako before, parang mga 10 years ago, na meron akong gallstones. Na meron akong gallstones. 3 actually yung nakita dun sa akin. So, sabi ko na talaga sa doctor, baka yun yung cause ng pain. Baka gallstone ulit. Ganyan. Or GERD. Yung mga hyperacidity yan. Ganyan. Mga reflux. Ganyan. Meron din kasi akong mga diagnosis na. So, I think, isa rin yung culprit nun. Siguro due to yung sa gallstone siguro. So, nung na-ultrasound na ako, so, whole abdominal ang in-ultrasound. So, yun na nga, nakita nga nila. Dumami nga yung gallstone, guys. So, talagang naging 10 na siya. Tapos, yung pinakamalaking gallstone size is nasa 2.57 cm. Yung nalaman ng may gallstone, so, nag-decide na agad yung attending physician ko na kailangan ako mag-undergo ng surgery. Okay. Syempre, may mga test pa ulit na kinuha. Tapos, at the same time, nalaman din na medyo mataas yung sugar ko. Pero, given yun, guys, kasi diba parang after Christmas, so marami mga nakain mga sweets. So, medyo mataas yung sugar. So, nag-monitor din sila ng sugar parang every 8 hours before mag 2 hours before sa meals. Kailangan kunan ako ng sugar to test. So, ang taas talaga nung first na test sa akin. Kasi parang lampas siya dun sa dapat, hindi, dapat na normal. So, hindi siya borderline. Super taas niya. So, yun na nga. May mga skin test. Ang sakit ng skin test, guys, ha. Talaga, Diyos ko dahil. Parang feeling ko lumipad yung aking, kaluluwa sa sakit. So, good thing, Tuesday. So, nakaschedule na yung ang ingay ng anak ko. Nakaschedule na yung aking surgery, which is called first time, for those who don't know this, I undergo a laparoscopic cholecystectomy, which is a surgery para to remove the gallbladder. So sabi ko pa nga, akala ko gallstone lang yung tatanggalin. Hindi, sabi ng doctor, no, we have to remove the gallbladder kasi babalik lang din yung gallstone. So what for? Tapos wala namang purpose ang gallbladder because it's like appendix. Yan. So wala siyang purpose. Yung appendix din kasi, guys, wala na akong appendix. Natanggal na rin kasi. So I undergo this kind of surgery. Tapos sabi kasi na it's small risk lang yung complication. Tapos mas shorter yung recovery period for those who undergo such kind of surgery. So, ang ginawa nila, so, nakita ko dun sa chunk ko nung okay na, yung nakalabas na ako sa yung nakalabas na ako sa operating room. So, meron dalawang parang incisions, chunk ko, tapos meron sa pusod. And then, may isang GP drain na nilagay, tinusok para dun sa mga excess na dugo. Yan, so may mga parang nakahila na So, JP drain or Jack-Pratt drain ang tawag. Tapos parang nag-inject na sila sa akin prior pa lang pagpasok ko sa operating room. So, nakaschedule siya ng 8 in the morning. Pero parang merong ahead kasi na operation. So, parang na-move siya ng 9. Pero nevertheless, morning pa rin yung naging operation ko. So, nung pinasok na ako dun sa operating room, nandun na yung anesthesiologist ko. Actually, I have 4 doctors, guys. So, I have my internist. I have the surgeon. Yung surgeon kasi may partner siyang assisting surgeon niya. Tapos, mayroon akong anesthesiologist. Siyempre. So, nung pinasok na ako dun sa surgery room, so, we were still talking pa nga. Tapos, sa labas natin, parang nakatulog na yata. Hindi ko na ma-remember na nangyari. Tapos, ang operation kasi, sabi nung doctor, dapat mga 45 to an hour. But because, yung gallstone ko, guys, ang lalaki ng gallstones ko,
So, ayan. Papakita ko sa inyo. Yan yung gallstone ng gallstone, guys. Imagine yung ang lalaki. Yan ang gallstones. Naku, nasa loob ng siyang ko. So, batong-bato. Batong-bato siya, guys. Tapos, so, yun na nga. Nahirapan sila kasi nga malaki. Tapos, yung sa, di ba ilalabas nila dun sa pusod mo yung gallstones. Kasi, butas, may opening pala talaga itong pusod natin. Parang mga 1 inch lang. Tapos yung gallstone mo, imagine niyo guys ha, 2. 1, hindi 1 inch. Yeah, 1 inch. Pero yung akin, 2.57, which is much wider than 1 inch, diba? 2.57 cm. Konting-konti. So, parang bininat pa nila para lang mailabas yung pinakamalaking gallstones. Tapos, all in all, hindi siya pala 10 kasi nakita dun sa ultrasound. All in all pala, meron siyang 7. Yung iba kasi parang naging grapes na siya, dugtong-dugtong siya. Guys, ang hirap pala magkaroon ng gallstones. Tapos, imagine nyo itong baby na to, hindi ko siya nakita for ilang days. Tapos, hindi siya sanay kasi laging ako yung kasama niya sa bahay. So, malaking challenge for me and for Sarah for not having her mother at her side. Bye-bye. Bye-bye. Hindi pa natin tapos na. Bye. So, yun na nga guys, nung pagising ko guys. Bye-bye. Kasi parang mga 2 hours pa ilalagay ka kaba nila sa recovery room. So, dun sa recovery room. Bye-bye. 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 So, dun sa recovery room, mga 2 hours. Alam niyo, pagkagising ko, parang ang ginaw-ginaw, guys. Grabe talagang nagreklamo ako, ang ginaw. Tapos, nilagyan nila ako nung parang warm blanket para lang just to stabilize yung aking temperature. So, sabi nung doctor, ano daw yun? Dahil daw yun sa anesthesia. Yung, pawala na yung anesthesia. So, yun daw yung after effect nun. Ganyan. So, pagkatapos nun, nung pinasok na ako sa room namin, parang nauubo ako. Alam niyo, parang nag-build up ako ng parang feeling ko uubuhin ako. So, sabi naman nung isang doctor, due to yung tube, kasi during the operation, patutulugin ka muna sa kanila lalagay yung parang sa oxygen. Parang tube yun. Kasi di ba it's a general anesthesia. Tsaka general operation. Kasi most likely kasi yung aking operation, pwede pa siya maging open. Depende kasi sa severity nung case ko. So far, buti naman hindi na-open. Kasi mahirap ang open, guys. Mas mahaba yung recovery. Tapos, nahirapan nga daw sila kasi it took them 2 hours instead of 1 hour. So, yung sinabi ng doctor sa akin. So, yun nga, yung nagkaroon ako ng parang ubo. Kasi yun nga, because of the tube kasi open. Di ba? Parang open na open yung lungs mo, ganyan. Hindi ko naman remember yan. Kasi sabi din naman ng anesthesiologist, baka kakatulog ka muna sa lalagyan ng tube. And then, bago ka magising, tatanggal ang hata ng tube. So, yun yung nangyari. Bye-bye! So, isa pa palang nangyari during the operation, guys. Yung anesthesiologist ko, tinanggal niya yung mga wart ko sa katawan ko. Ang dami ko kasing wart. Actually, may plano talaga ako magpatanggal ng wart. This is because after nung nanganak ako, yun yung cause ng hormonal imbalance. Minsan lalabas. So, minsan lalabas siya through yung mga ganyan mga warts. So, ang daming natanggal, guys. Mga, may mga black spots pa. Ayan. So, matatanggal lang yun after mga 7 to 10 days. Basta maglalagay ka lang ng parang ointment. So, ang hirap maoperahan, guys. And, for now, ano din pala ako sa dietitian bago kami umalis ng hospital, kung ano yung mga dapat kainin. Kasi marami ng bawal, guys. Marami ng bawal ang oily, especially oily food. Although, sabi naman dietitian, they're still allowing 1 to 2 teaspoon of oil para sa food na kakainin ko. Pero yung marami, yung mga talagang deep frying, mga ganyan. So, bawal na talaga siya. Mga nuts, mga chocolates. Tapos, since, di ba tumaas yung aking sugar during my confinement. So,
parang nag-decide na rin kaming magbawas na rin kami ng mga sugary food, matatamis. Yan. So, very healthy kami today, lately. And actually, nahirapan lang kami kung anong lulutuin namin. So, yun, bawal ang mga nuts. Ang dami na bawal, guys. Ayan. So, ingat-ingat sa mga kakainin natin, guys. And always watch your health. Especially kung sumasakit ang tiyan nyo. Kung sumasakit ang mga tiyan nyo, huwag nyo ipag walang bahala kasi maraming cases na maaaring cause ng sakit sa tiyan, actually. Kasi, for me, kaya sinabi na akong wag na mag-oily food. Kasi, you know, ang liver, baka isa naman ang liver, magiging fatty liver, ganyan. Or yung pancreas. Mahirap yung sa pancreas kasi, di ba, ano siya, kadugtong siya ng kidney. So, drink a lot of water. So, me now, I'm drinking 3 liters of water per day. Para happy naman yung aking kidney. Kasi ayoko din talagang masira ang aking kidney. So, less sugar. Less na rin po yung salt. So, look, tingnan nyo guys, parang lumiit ng mukha ko, unlike before. So, talagang presence of mind, control. Tapos, alam ko rin pala, maganda rin pala nangyari kay Sarah when I was in the hospital. Nung bumalik ako, masyado na siyang maingay, mas talkative siya, tapos may mga lines na siya. She can even, tingnan mo, sweet-sweet na niya. She often calls me by my name na Mama, Papa, Lola. Yan. Ang galing-galing ni Sarah. So, yan na muna guys. Until then, bye-bye everybody. Bye-bye. So I just received this bouquet of flowers from Sun Life Grandpa. Thank you so much for the flowers. So pretty. Galing ng pagkaka-arrange. Grabe.